It's Salami. Mag-Milo. Every day. 60 radio stations nationwide. 1,000 plus news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN. Radyo mo nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Surigao, DXRS 918. Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Tigaya, kumusta maradyaw na buntag na sabang sa Ijotanan? Ako si Radyoman na Gay Chu, makigiiba na isabang din sa Saturday edition and straight to the point. Straight to the point. Headliners. Sa mga headlines nato para kuman na adlaw Sabado na pitsa 17 ng Mayo 2025. Padadon na kuman ang pagpansita o dakop na City Traffic Management Office. Ang kabahin na ini sa mga balaod trapiko. Kasagaran mga nasita na mga illegal parking dinhi sa nagkaunang kadayanan. Wanted sa kasong reckless imprudence resulting in homicide na dakpan sa mga otoridad. Samtang suspitsado sa pagpatay ng duha ka mga biktima sa higakit na kasuhan ng robbery with homicide. Bureau of Fire Protection may butyag sa taga-himo kuman na mga investigasyon. May kalambigitan sa baguhay na hitabong sunog na daton may labay na adlaw din sa Barangay Washington. Barangay Kagniyog magpaygadon kuman sa ila kapistahan o gadunganan ini mo himo isab nan aktibidad an RMN DXRS sa Surigao. Padadon isab kuman ang tinguha nan kagamhanan sa lungsod nan Claver na sila hingpit na gadud na mahimong isa ka syudad. Mga issue sa pagdeklara ng mga pwesto para sa party list group ang atagan ako man na prioridad na Commission on Elections. Magic 12 senators iproklama na ako man na adlaw. Among dyan nato mga headlines sa ato mga balita para kuman na adlaw pizza 17 na Mayo 2025. Straight to the point. Ini kuman si Jethro Logroño sa pinaka-latest update sa lakat sa ato panahon para kuman na adlaw. Weather report. Weather report. Maradyo na buntag sa tanang tigpaminaw. Niyang latest update sa kahimtang sa itong panahon karon adlawang Sabado, pitsa 17 sa bulan sa Mayo tuig 2025. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang makaapekto sa Mindanao o ang easterlies o hangin gikan dagat Pasipiko ang makaapekto sa ubang bahin sa nasod. Ang panahon sa probinsya sa Surigao del Norte, Siargao Islands ug Dinagat Islands makasinati sa mapanganuro na kalangitan, inubanan sa katag-katag na mga pag-ulan, kilat ug panalugdog tungod kini sa ITCZ. Posible ang mga pagbahaw pagdihili sa yuta sa panahon sa kasarangan ngadto sa kusog na mga pag-ulan ug hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ang magikan sa silangan ngadto sa amihanang silangang direksyon ug hapsay ngadto sa kasarangan ang balod sa kadagatan. Ang sukod sa atong temperatura sa dakbayan sa Surigao mukaba sa 25 degrees Celsius ngadto sa 32 degrees Celsius. Ang high tide magsugod unyang alas 12:41 sa udto ug ang low tide magsugod unyang alas 10:02 sa gabi. Ang adlaw musubang karong alas 5:17 sa buntag ug mosalop unyang alas 5:52 sa hapon. Ug mao katong latest update sa lakat sa panahon gikan sa Pag-asa Surigao, kini si Jethro Logroño. Weather report.
Alas 6:32 na oras sa tuda sa ato sa Marjaw na kabubuton na Philippine Charity Sweepstakes Office ko na PCSO. Ato na sayran na padadon kuman ang mga pagpanhingusogan na ato kagamahanan sa syudad pinaagi na sa City Traffic Management Office an ila pag-implementar sa inin mga balaod trapiko labi na sa mga nagunang kadayanan o ubay-ubay inin mga nasita labi na daon na mga nagparking matag kilid din sa ato nga na syudad. Ato pamation report ni Radyoman Gerson Fuentes. DXRS Radyoman Report. Padadyon ang pagpangingusog sa kagamahanan sa siyudad labi na gyud sa mga kawani sa City Traffic Management Office ang pagsikob sa mga illegal nga mga parking o illegal parking sa mga nagadaiyang dayan din sa siyudad na kundi tagpatuman kini ang City Ordinance number 133 kinsa pipila usab ka mga motorista ang nasita og naisyuhan ng citation ticket samtang gikasuko sa tag-idya sa motor sa gihimong pag-impound sa usa ka Honda Beat motorcycle sa kalapasan sa City Ordinance number 133 kun illegal parking particular na diha sa may dalang Kaimo Corner San Nicolas Street sa Barangay Washington ni syudad kini human nga tag-impound sa mga membro sa City Traffic Management Office pinaagi usab ni Traffic Enforcer Dexter Ampater Portuguese 44 anyos human nga sa gihimong roadside clearing operation apan niadtong tungora nakaparada ang nasangpit nga motor nga matod pa gipanagyahan sa usa ka naggalang Nicolas Dilani 60 anyos gidaya samtang gi-impound kini dito sa impounding area sa City Traffic Management Office ang nasangpit nga motor sa gitudlong tag-idya nini apan mitumaw dito sa buhatan sa City Traffic Management Office ang tag-idya sa nanggikasuko ang pag-impound sa ijang motorsiklo rason nga nahimo o gihimo ang panaglalis ni tali na sa mga kawani ingon man ang tag-idya sa motor kinsa tag-refer kini dito sa City Legal Office alang sa dugang paghimuong investigasyon sa kalapasan sa City Ordinance number 133. So uno an ija kalapasan nag diha siya sa no parking sign. Og kini ang gihimo Radyoman gay sa padadyong paghingusog sa to ang mga kawani sa City Traffic Management kining roadside clearing operation na kun diin matakaronugunya ang ato ang mga kawani sa City Traffic Management ang mohimo ng lakang labi na gyud sa kadtong mga illegal nga mga nakaparada nga motor o mga sakyanan samtang niadtong tungora Radyoman gay diha partikular na sa may Kaimo Corner San Nicolas Street sa Barangay Washington mihimo sila og lakang sa pagsita nini nga mga nakaparada nga mga motorsiklo niadtong tungora apan kining motor sa maong kining maong driver nga si Nicolas Dilani 60 anyos ang wala niya tong tungura og didto gikakurat na lang nini nga nahanaw ang iyang motor nga sa lugar giparadahan nini og didto na nakita sa impounding area sa City Traffic Management hinungdan nga mikadto kini og nasuko sumala pa ang nasangpit nga driver og gani nang hagit pa kini og pagkasuhan ang mga mingsita sa ijang motor samtang aron usab nga mahuman ang maong istorya gi-repair kini dito sa buhatan sa City Legal Office Radyoman gay aron usab sa dugang pahimuon nga mga pag-imbestigar labi na gyud nini nga kalapasan sa City Ordinance number 133 kon illegal parking. Kibali Radyoman Gerson nasuko siya pero sakto ba ang an ija violation gajud na tinuod Yes, nakalapas gajud siya. Yes, Radyoman gay og kini ang tagpanghingusgan gyud sa ato ang mga kawani sa City Traffic Management ang pagsita gajud sa mga nakalapas nining City Ordinance kining illegal parking kay matagaronugon niya Radyoman gay kining ato ang mga kawani sa City Traffic Management mandato sa ilahang hepe nga maglibot suroy sa mga nagadaiyang kanto mga nagadaiyang dayan para ipahigayon Radyoman gay ang pagsita sa kadtong mga illegal parking o kadtong mga nakaparada sa mga no parking sign og usa lang kini sa mandatos Radyoman gay nga gipatuman na usab og gitrabaho sa to ang mga kawani sa City Traffic Management. Gikan diri sa Armen na Digsari Surigao ito inyong Radyoman Gerson Galotera Fuentes Tatak Armen. Straight to the point. Salamat Gerson alas 6:37 na oras sa tuda sa ato sa Marjaw na kabubuton.
ng ACS Manufacturing Corporation ang tighimo ng unique maximum toothpaste. Sa ato pagpadadyon sa duganghan ay pa sa ato ang mga balita katakda tuod ang himuon na kuman na adlaw ang pagpahigadyon sa papanumpa sa Magic 12 o inin mga nandaog na mga senador. Ini amoy taga-Butchag kuman na Commission on Elections sa nagpadadon kuman ang pag-iskutinyo sa inin nandaog sa pagpahigadyon sa eleksyon na daton milabay na Lunes o taga Butchag anan mga kadagkuan sa Commission on Elections na iproklamal na o iproklama na kuman na adlaw nga Sabado, Mayo 17 sa Commission on Elections ang 12 ka mga kandidato pagka-senador na no daog sa milabay na Mayo 12 2025 midterm polls. Sa taga-Butchag kakahapon ni Comunica Chairman George Erwin Garcia na ang proklamasyon sa 12 ka mga bag-ong senador ang ipahigadon kuman alas 3 na nahapon dito sa Manila Hotel Tent City kundi taga-pahigadon isab ang canvassing. Padayhan matod pa nila na imbitasyon ang mga senatoriables para makatambong sa amo na proklamasyon. Sa tali ng National Board of Canvassers, si re-electionist Senator Christopher Bongo nag-una sa boto ng 27 milyon kapin na pinakataas sa kaysaysayan ng senatorial race. O ikaduha si Bam Aquino na may 20,971,000 votes kapin o taga-sunda ni Ronald De La Rosa, Erwin Tulfo, Francis Kiko Pangilinan, Dadon si Rodante Marcolita, Panfilo Uping Lacson, nagsunod si Vicente Tito Soto III, Pia Cayetano, Camille Villar, ika-11 si Lito Lapid, o ika-12 si Senadora Amy Marcos. Nandaton na huibis na nagabi, formal na natapos ng Commission on Elections an official tallying ng 175 ka mga certificates of canvass para sa midterm elections. Taga-paabot lamang taga-paabot lamang na natuyo ka adlaw ang canvassing na pinakapaspa sa taga-himo na Comelec sa kasaysayan isab ng eleksyon dinhi sa Pilipinas. O tagtinaw isab kumanan na Comelec na ang mga boto sa ng ranking ang dili pa final sa ng taga-paubos pa kuman sa auditing. Samtang taga-takda isab ang Commission on Elections ang proklamasyon na mga nandaog na mga party list groups sa eleksyon sa milabay na Mayo o ang Akbayan Party List ang nakakuha ng 2,779,621 votes. Ini sila amoy nagauna na party list na midaog o suyod isab sa top 15 ang Duterte Youth tingog party list, 4-piece party list and ACT CIS, Ako Bicol, Uswag Ilonggo, Solid North party list, Trabaho, Sibak, ang Malasakit Bayanihan, Senior Citizens, ang Triple P o PPP, ang FPJ Panday Bayanihan. So ini ang nagikatakda na mga paghimo isab na pag proklamar sab sa nandaog o top 15 na mga party list. Ako man matud pa Lunes sa umabutay na pizza 19 anan Mayo. O noon nga dyan hapon ang Magic 12 o ininandaog isab na mga senatoriables ang gikatakda na iproklamar na kuman na alas 3 ang takna sa hapon. Samtang sa dugang panato ng mga impormasyon nasa na nabalita ato isab na siren oath-taking na former President Duterte dito sa ICC ang taga-plastar na isab. Taga-paabot isab kuman ng Vice Presidente Sara Duterte natugutan sila ng International Criminal Court na magpaigadon ng pagpapanumpa sa kanhi Presidente Rodrigo Duterte human na midaog ini sa pagkamayor sa siyudad ng Davao na daton na bagway pa lamang natapos na eleksyon. O sumaya pa sa Vice Presidente na tagplastar na lamang ng mga abogado nila sa ICC o dinhi sa Pilipinas ang proseso. Tagapaklaro nila sila sa ICC na
hangtod sa Hunyo 30. Tagtagaan sila hangtod Hunyo 30 sa udto para pahigadon ang pagpapanumpa ni ini. Kung makuha matod pa nila ang proclamation papers na kani presidente, ang pwede na ini himuon ang pagpapanumpa o waya sa bisgutin ng Vice Presidente kung uno ang himuon ang pagpapanumpa ng ija amahan isip bag-o na mayor sa siyudad ng Davao. Straight to the point. Alas 6:42 na asa ato pagapadadyon na asa dugang panato na mga impormasyon ato na sayran na dinhi sa ato tugaran himo na panagatigom subli an mga kadagkuan dinhi sa ato probinsya, particular na an mayor sa lungsod na Claver si Mayor Georgia Gokyangki, iban isab ni Vice Governor Gida Gokyangki o nagdatigom sila iban ni outgoing congressman sa Distrito 2 na si Congressman Robert Ace Barbers o kagahapon na sumaya pa sa buhatan ni Congressman Robert Ace Barbers sila Mayor Georgia Gokyangki, Vice Mayor Leia Patan o lakip na ni ini Vice Governor Gida Gokyangki kaiban ang mga Technical Working Group o TWG para sugda na ang panaghisgot sa kalambuan sa Claver Cityhood Bill o kung ato kinumduman na lagpas na sa lower house o House of Representatives ang amo na balaod nun. Sa pagkuman, adjao na sa Committee on Local Government sa Electoral Reforms and People's Participation sa Senado ang tagisgutan na House Bill o ang tinguhaan na himuon na isa ka syudad ang lungsod ng Claver. Tagasugdan dadyo na nila ni Mayor Georgia Gokyangki sa Vice Mayor Leia Patan ang mga isgutanan bago matapos ang termino ni Congressman Ace Barbers kuman na tuig Hunyo 2025. Padadyon ra gihapon ang pagtinabangay sa pagtanaw sa progreso nan ini na balaod nun sa termino ni Congresswoman elect Bernadetta Barbers bisan kun jao na ini sa Senado. Nagamalaumon isab kuman ang Cityhood Technical Working Group na puhon mahimo na gajud ang duha ang component cities ang probinsya ng Surigao del Norte. Sa ato pagpadadyon sa dugang panato ng mga impormasyon asa na balita ato isab na sayran na mihimo isab akuman na dugang na pagpaklaro ato ang mga kadagkuan isab na Comelec na maghigpit asab sila sa mga pangayan na gamiton ng inin mga party list o dili tugutan na sumaya pa ng Commission on Elections at mga party list organization na maggamit ng mga pangayan may kalambigitan sa mga sikat na mga TV shows sa nantabang gikan sa gobyerno o ayuda sa sunod na eleksyon. O sumaya pa na Comelec Chairman George Garcia nahigpit na sila sa sunod na eleksyon tungod kay dili saktuan mo na paggamit ng mga sikat na mga telenovela na mga pangayan din sa party list. Ang ngayon lamang na mag-apply ng party list nakalinya sa mga tagsulong isab nila na advokasya. Amo na mga lakang anuman na makadawat sila nan ini mga paggasaway akabahin na sa mga pangayan ng party list kundiin migamit ini ng mga sikat na mga TV shows lakip na ang mga pangayan nan inin mga ayuda nan ato gobyerno na dili isab tagapaubos o waya sa mga advokasya kumanan ato kagamhanan o ini amoy taghimo ng mga pamahayag kuman na bago nan ato ang mga kadagkuan sa buhatan na Comelec tungod isab sa mga pagsaway na nakit-an kuman sa paggamit na o matod pa sa mga ngayan na taggamit nan ini napipila ka mga midyagan sa milabay na eleksyon. Sa ato pagpadadyon sa dugang panato ang mga impormasyon asa na nabalita mihimo na isab akuman na dugang na pagpaklaro ang buhatan ng Commission on Elections kabahin na ini asa gikatakda isab na proklamasyon kay Senadora
Laila de Lima, isip congresswoman. O tagapaklaro kuman na Commission on Elections na dadyon ang proklamasyon ng kani Senadora Laila de Lima, isip nominee o first nominee ng mamayang liberal party list na kabahin sa mga grupo na midaog sa milabay na May 12 elections o inibisan pa sa pagbaliktad kuman ng Court of Appeals sa desisyon ng ubos na hukmanan i-acquit o ipawayay sayaan kani senadora sa tag-atubang niya na drug case. O sumaya pa ng Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na way ilan nakita na rason para suspendihon ang matud pa proklamasyon ni Dilima. Tag-explicar kuman ni Garcia na dili pa isab konbiktado o convicted with finality si Dilima na pwede isab mo pugong sa isa paghupot ng isa ka posisyon sa gobyerno amo na epekto ang desisyon na appellate court sa isa proklamasyon. O kung ato kay duman na dato na huibis at nagpagawas ng ruling ang CA 8 division sa nang tagbaliktad ang desisyon ng Muntinlupa Regional Trial Court na nagpawayay saya kay Dilima sa tag-atubang niini na drug case. Si Dilima ang pinaka-primero na nominado ng email na nakakuha ng buto ng 547,000 plus o tagtak na isap ng COMELEC ang proklamasyon na mga party list groups na mildaog sa eleksyon kuman umabutay na Lunes, Mayo at DC maybe. Sa ato pagpadadyon pa sa dugangahan ay sa ato mga balita ato sa katakda na matud pa ihimuon ang dugang pa na mga pag-follow up ang kabahin na ini sa katakda na tanaw isab sa mga unang issue kuman labi na ang mga tagahimo isab na mga paningkamot ng Bureau of Fire Protection sa ilang mga investigasyon sa mga nahitabong sunog isab ang dinhi sa ato lugar. Kuman na bag-o Tracy ka mga pamilya ang sumaya pa na napiktuhan o nabiktima sa isa kadako na sunog dinhi sa may barangay Washington na diin nakalas ang sobra na puyo ang ka mga panimayay o mo abot ang sa 14 milyon na kapesos na bana-bana na damyos sa na sunog ng mga panimayay diyon sa Purok Waling-Waling, Barangay Washington nandiyato milabay na adlaw. Sa kasamtangan daon pahuya isab ang sila kuman sa Barangay Washington na covered court sa pagpanguyo isab sa mga pagpaningkamot ng tabang ng konseho sa barangay sa pagpanguyo ni Barangay Kapitan Buyet Boniti. Taga-Butchag pa na padadong kuman ang mga paghimo na investigasyon sa uno gazud ang sinugdanan nan inin sunog adilon sa may Barangay Washington na diin sa sa buntag na hitabo o taga-Butchag pa na luwas sinuan tanan ang mga naghuya sa inin amo na mga panimayay na nasunog o padadon ang mga taghimo ng mga pagpadumdum isa ba kumanan kadumayahan ng Bureau of Fire Protection din sa ato ang syudad na kinahanglan binantayon ang tanan kontra na sa emerhensya sa sunog at tungod kay bisan uno rasa ini na posible mutumaw kun jaoy ang mga posible na mga sinugdanan anan ini pagtumaw anan inin mga sunog og hinoon sa kuman na tuig jaon ay pipila ka mga lugar isab sa may nahitabo na isab na sunog sa milabay na buyan dinhi gyapon sa ato syudad lakip na inin mga grass fire na sagad mo tumaw usahay sa kagabhion o kapunon. Subli na nagpadumdum kuman na Bureau of Fire Protection ang ato na sa mga suligaw nun na kinahanglan magbinantayon para malikayan ang sunog. Alas 6:51 na sa ato pagpadadyon sa dugang panato ang mga impormasyon sa na balita kuman na bag-o ang kagamhanan sa syudad na Surigao ang mihatag isab na dugang
mga cash incentives ang adto na sa mga atleta sa Surigao City Atletica Division na may participar asa na nakakuha na fourth place sa overall na taga Paygazon na Caraga Regional Athletic Games. Taga bana-bana 200 ang ka mga award o pasidungog na dawat anan mga atleta gikan sa elementarya sa nan high school 5,000 pesos sa kada medalya na gold, 3,000 sa kada silver sa nan 1,000 sa kada bronze na dawat ng mga atleta kuman o nandiyaton na milabay na adlaw. Di doon ini mismo tagadawat sa hawanan ng sangguni ang panglungsod. Personal na tagtambungan mismo sa seremonya ni City Vice Mayor Alfonso Casura, Councilor Carl Dwayne Casura o DepEd Schools Division Superintendent Dr. Marilu Didumo kaiban isaban mga coaches gikan sa naglain-lain ng mga eskwelahan. Padadon ang suporta kuman ng lokal na kagamhanan ubos sa panguyo ni City Mayor Pablo Eve Dumlao II para sa mga programa sa mga atletang Surigao nun, labi na sa natad sa sports. Ini na pasidungog dili lamang isip reward sa mga paningkamot ng mga atleta o matud pan magsilbi sa ini na inspirasyon sa mga batang Surigao nun sa ilang determinasyon sa ilatag sa ka mga tagpili na sports. O kuman na buntag subli nato na mahinabi na Fire Inspector Eduardo Quinto para dinhi ato pagisayran na mga investigasyon na ilatag himo na mga investigasyon sa naitabong sunog na jaton milabay na adlaw didoon sa Dayan o Purok Waling-Waling, Barangay Washington. Ini sa ato linya si Fire Inspector Quinto. Sir, good morning. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Og sa atong sintik kami na may makampay. Salamat ka na daw sa imo oras, Inspector. Og kumusta na ang ijo investigasyon sa nahitabong sunog dinhi sa may Barangay Washington nandato na milabay na adlaw? Yes, ma'am. No? So far, ang tod karon kung ipaning kamutan nga makakuha kita og mga dugang nga lead no sa pagkuha nato sa unsa gyud ang cause sa maong sunog nga nahitabo at sa to say nagkalisod kita og pagpangita no og kanang mga reliable gyud nga mga testigo aron ato gyud makuhaan og statement kung unsa gyud nabay nakit-an ang tao o asa gyud nagsugod ang maong kayo nga nikaon og pila ka mga balay. So sa pagkakaron ma'am, padayon gyud gihapon ang ato ang pagpaningkamot makita kita og maayo nga testigo or reliable gyud no. Kay di man ta pwede nga mag basta-basta nga mo hatag og konklusyon dili supported og kanang malig-on o konkreto nga mga ebidensya og statement pinagi sa ato mga testigo. Ma'am. Okay. So sa pagkakuman dili pagkadto ni matumbo kun unay sinugdanan og unay rason na mitumaw man ang sunog. Sakto ba ako, Fire Marshal? Yes, ma'am. Sakto ka, ma'am. Kay kung dito ta mag-base no sa fire scene mismo, daghan ka medyo ug daw man gyud siya mo gini pinakalisod nato diha no. Kuhaan og mga evidence kung hain gyud nagsugod kung unsay sino hinungdan. So nangita pa kitaglain nga paagi kung unsaon nato na siya pagtumbok yun sa maong ko sa sunog. So mo ginang amo ang ginasagubang pag-abot na gyud na sa investigation niya. Unsa gyud pinakamaayo nga konkreto nato na makuha para ma-prove nato nga diha gid mo nagsugod ang maong kalayo. So sa pagkaron maging buhat ang tanan. Sa nagitag paagi aron lang yun na ma-prove na to nga sakto ang ato ang pagawas nga result or mahatag na to gyud ang pinaka tinuod no nga cause kung asa gyud nagsugod ang maong pero natumbok ba kun hain na panimayay matupad dito kadton mi tumawaan ang pag-ulbunan kayadyo, Inspector? Yes, ma'am. Sa diha nga parte natumbok yun na mo, ma'am. Kay ito yun, no? Nakagitay na nakuhaan ng mga testimonya kay pag-abot dito, mo maging adto anad ko na mo, ma'am, na abtan. So,
katong abandoned gid nga area dito gid siya nag-start nga tag-iya ang tag-iya to si Sir Yoyoy Herman. Okay. So sa kinatibukan pila ka panimayay usbo nato paklaro ini pila gud ka bayay na ugdaw inspector. Kuan gid to siya ma'am. 10 houses ang na igo atong mga So ugdaw More or gud less, 10 houses waya bay gud Yes, ma'am. nadaya ini na mga tag-iza na ini na mga bayay inspector sa didto na mitumaw ang sunog. Ang kuan ma'am uban nato na naka kuan gid to, na naka bit-bit og mga gamit tong uban. Ang katong sa tumoy ma'am nga part katong na mga business nga mga lumber, ang iyang mga sa tawag ng mga baligya niya nga mga kahoy is wala man maapekto maapil sa sunog. Ang sulod lang gid sa iyang balay kay dito man gud nag-agi ang kalayo sa likod kay na may mga light materials nga sa tawag ng murag iyang gibuhat nga tambayanan or murag waiting shed sa likod na nga parte katong nag-atubang dito sa may dagat or suba ito sa likod. So dito man ni tuyok ang kayo, so pabali ang yan kuan ang sa atubangan niya nga mga paninda wala ra maigo ang kadto lang sa likod ug ang iyang balay mismo. Ya ba maglisod nato mga bombero sa pagpayong sa Kayadyo inspector? Ma'am, wala man hinuon kato nga tungura nagkalisod kay nangabot mo no ang ato ang mga kauban sa og nagpadala ta diretso dito og tulo ka fire truck o naputay nangabot nga taga partner nato sa Chinese Volunteer Fire Brigade og sa kaning PDRRMO og sa CDRRMO og katong atong kauban sa REACT. Kay duol-duol na fire hydrant diha inspector. Yes ma'am, natay mga dool nga fire hydrant dito sa Washington medyo daghan gina sila hydrant diha. Ang ato lang kuan problema diha usahay kay nay uban hydrant nga serviceable siya but hinay mo aga so dili ta mo rely dito. Dito ta sa katong medyo kusog-kusog kina-identify mo na mga sa dapita ang mga kusog mo agas na mga hydrant. So katong tura wala man hino ito'y problema kay na may duol gid kay dito nga kusog. Okay, so sa kinatibuk-an gajud Fire Inspector Quinto, pila man ang damage sa ini na sunog na mga panimayay lakip na ilang mga kabtangan? Yes ma'am, we have estimated total cost of damages for katong fire incident more about og 10.4 million ma'am. Pila, Inspector? 10.4 million. 10.4. Okay. Yes, More or less. So dako-dako sa bada ini sagol may inihino mga light materials. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So sa napuyo na ini ka panimayay na Yes, ma'am. ugdaw. Yes, ma'am. So naman ini inspector ato ini klaruhon an izo taga-tutukan ko man kun diin og unaan mga posibilidad na rason sa ini na amo na mitumaw na sunog labi na kay kaadlawon may ini sadyo sa kaadlawon. Yes ma'am, mga ginaamong kuan pinaka trabaho gid no pag after gid sa mga ingana incident amo gid kaning kamutan nga makuha ginamo no ang pinagid ka cause sa maong mga fire incident. So dili magita pwede magbasta-basta og hatag og kanang mga conclusion or mga statement base kuan ba kay sama sa police ma'am nga mga incident or mga crime incident ilagi gina meticulous kay pagka investigar aron sakto sab no ang atong hatag nga conclusion. So kuman inspector daghan may nuaan ang mga posible kun uni gud mga sinugdanan kun sa mga mutumaw na mga sunog so tanan na mga anggulo ijo ini taga tan-aw sa na apil sa ijo investigasyon. Yes ma'am, tanan na gyud, tanan anggulo, tanan lead na pwede makuha, mga testigo, basta ma'am tanan na ma-involve gyud
sa paghatag og kanang linaw kung asa gyud or unsay cause anang maong incident ato ginang pangitaon. So daton milabay na sunog milabay na mga buyan inspector sa genre niyo nakuha mga rason o mga sinugdanan sa baga na sulbad radado niyo pero ini medyo di pa gadyo niyo matumbok. Yes, ma'am. Ang mga previous na to nga mga residential lang, ma'am, ha, mga structural. Dali ra nato natumbok since on the katong din nga mga lugar naka-actual gid na nakakita nga diha naggikan kay hayag man siya, ma'am, or buntag pa hamog pagtao. But kada sa adlit itong last nga incident kadlawon, so wa gyud tay makuan kay tulog pa ba sab masabot nato alas 4 pas kadlawon, so mahibawan na to nga dito nagsugod, but ang cause gyud maglisod kita sa pagkakaron wala ko mingon nga di na to open ta, so walang hangyo basin natay mga igsoon diha mga kauban nga willing mutabang, no, welcome kayo mo sa ato ang Surigao City Fire Station mo open up or mo istorya dito aron atong tanawon kung mo connect ba, no, mo connect ba ang ato ang mga statements sa uban. So ana lang aron makahatag kita og saktong ebidensya or statement or conclusion na para matapos na kini atong pag-conduct of investigation. Kuman na to maliwanagan kita tanan. Ako man na buyan o sa milabay na tuig mga buyan inspector ikapila man ini na insidente sa mga structural pila ini Kini nga tuig, ma'am, ikaupat ini nga kuan nga incident sa karong tuig. Og way labot nan ini ang mga grass fire sab na nutumaw na iso tag respondihan. Yes, ma'am, wala pay labot kini. Mga non-structural like kining mga grass fire na to, forest fire, post fires, mga rubbish fires. Wala pa kini siya ikot. Residential lang siya. Og unay subli nimo na mga matawag na mga pagmensahe na sa tanan na inspector tungod sa ilin amo na may tumaw kuman na bag-o na sunog, unay gusto nimo na ipadumdum na isab subli sa mga residente dinhi sa Surigao. Yes, again, salamat sa paghatag ani nga chance, ma'am. So ako na i-take yung opportunity nga mag-ahog ng sab sa atong mga katawhan, no, nga unang-una ato i-maintain ang ato ang kuan good housekeeping sa paglikay sa sunog din nga mga advices. I-maintain nato atong good housekeeping, meaning atong paghahinduan ng atong palibot, ato ang mga properties, nando na kita mga dili na gamiton ng mga properties ato punta na kining isarado aron walay laing tawo nga makasulod nini ug ma-safe na to atong area nga walay daotan may tabo, no, way kadaot na may tabo o atong panimalay atong i-maintain ang cleanliness to include nga i-monitor na to or i-check na to permanente ang ato ang mga electrical connections. Avoid ta mo gamit og kining gitawag og octopus connections nga wherein ang ato ang mga extension wires daghag plug naka-plug or gisaksakan paghapon og lain pa nga mga extension wire. Murag nakaanad na kita niini, so ato na tana kining undangon og pagalikayan kay mag-cause kini og mga short circuits or even mag-overload nga may cause og mga ignition og adto na padayon na sa kadaot sa sunog. And ikatulo, ato ang tanang paminaw, no, ang mga rekorida so mga fire safety tips nga gipanghatag sa atong mga kabomberohan. Kay everyday nagalibot ang atong mga kabomberohan sa paghatag og mga mensahe og mga fire safety tips sa ato ang mga katawhan. And ikaupat, unta na ato i-save, no, ang hotline number sa Bureau of Fire Protection. Kaya aron anytime na natin makitaan ng mga insidente, magamay man, pinakagamay, itawag nato diretso kung dili nato kinikaya pagngon. And of course, warag hapon, mag-ampo kita, sinabangay kita, kay ang atong gampanan ang atong responsibilidad, no, kay ang pag-iwas sa sunog manggod or ang paglikay sa sunog is dili lang responsibilidad sa inyong mga kabomberohan, kung dili responsibilidad kini natong tanan isip sa
miyembro sa komunidad. Ibig sabihin, do your part nga ma-safe no ang ato ang palibot kay kami pod sa amo gibuhat na namo ang tanan aron makatabang mga ma-safe pod ang ato ang komunidad. Maoras po siguro to ma'am kung atang advice no sa atong katawhan kinabangay lamang talaga. Amo. Kuan ka jud, batod pa himuon ang tagsa-tagsa ka share o party na matag-isa. Yes, ma'am. Kay dili mahimo ni jo ini na kamura adto tanan maisalig kay ijo taghimo ni jo trabaho so himuon sab nila sa tagsa-tagsa nato himuon sab nato ang ato responsibilidad o ato party o share. Salamat ka Yes. daw Inspector Quinto sa ini na mga update di doon labi na ani mo mga pahimangno para malikayan ang sunog. Good morning. Yes, Amping ka mo, salamat sir. kayo, ma'am. Yes, ma'am. Salamat, ma'am. Maayong buntag, ma'am. Marajaw na buntag. Si City Fire Marshal Eduardo Quinto. RMN Exclusive. Straight to the point. So sumaya pa na ato City Fire Marshal Eduardo Quinto na di pa gajud ya pa gajud klaro og di pa nila matumbok kun unoy gajud hinungdan sa pagatumaw anan inin na sunog di sa may purok waling-waling barangay Washington nandiyaton na milabay o liwas na eleksyon. So kuman padadyo na nila mga pagpangita ug padadyo na nila investigasyon og nangadyo isab na natabang sa mga posible na sa inahibawan para dinhi masulbad og para sa matanaw kun sa ubay ang ayan na manubag sa inin amo na panghitabo sa pagtumaw na sunog na diin may damage na ugdaw napuyo ka mga residential houses dito sa may purok waling-waling barangay Washington na inin na syudad og kasamtangan na dya 13 ka mga naapektuhan na pamilya. Laki pa ni ini ang mga estudyante o mga tinunan na nag-board sa inin amo na mga nasunog o naugdaw na panimayay. Alas 7:08 na oras ato na sa ato sa Marijaw na kabubuton ng ACS Manufacturing Corporation ang tighimo nan unique maximum toothpaste. Oy, andam na ba ang ato ang taga Barangay Cagniyog? Happy fiesta di doon sa Barangay Cagniyog, labi na kay Kapitan Ortiz anan Barangay Washington o Barangay Cagniyog, lakip na sa konseho na Barangay Cagniyog. Happy fiesta. Kuman na adlaw gikatakda ang kapistahan ng Barangay Cagniyog og ang RMN na DXRS 94.1 IFM Surigao Muduyog sa kapistahan kuman ng Barangay Cagniyog. Gikatakda na himuon nato ang isa ka kalihukan na para sa taga Barangay Cagniyog. Inin ato kanta tour na hatod sa ato sa Marijaw na kabubuton nan ACS Manufacturing Corporation antighimo nan unique maximum toothpaste og anato ipaygado na kantator kuman na buntag bana alas 9 magsugod gadud pero ang registration alas 8 magsugod para sa pagdawat sa mga contestant o partisipante sa ato kantator na hatod sa ato sa ACS Manufacturing Corporation. Og atang-atang kamo og palista first come first serve ra ini pwede amo intra an 15 anyos sa pataas bahala mga batanon o mga tiguyang ala mga idol mga suki namo didon sa Barangay Cagniyog mag-iban kita ako man nabuntag sa pabibo didon sa ijo kapistahan na diin taga palujuhan ini sa ato anan ACS Manufacturing Corporation and ato RMN DXRS Cantator dungan isa ini sa among selebrasyon na ako man natuig sa 56th anniversary ng RMN na DXRS. So ipaygado nato ini iban sa pagpalujonan unique toothpaste maximum fluoride protection with regular use. So pwede mandaog anin ato napuyo kabuok
na mga entrante sa ato kanta tour ako man nabuntag nan mga gift pack, mga grocery packs o ACS products o lakip na niini ang mga cash prizes. Gikan sa R&D XRS o sa Unique toothpaste. O intra, kamo kuman nabuntag kita kuman didon sa Ijo Barangay Cagneyog covered court. So mapasalamaton kami kay Kapitan Ortiz na naghatag sa amon na ni gayon na makahimo anan inin amo na aktibidad ang kuman nabuntag didon mismo sa ila barangay Dungan sa kapistahan nan ila mahal na patron Senior San Isidro Labrador. So happy fiesta Senior San Isidro Labrador nan barangay Cagneyog. Happy fiesta. Og manginaot kita andam-andam na kamo sa izo mga taga-pili na kantahon ako man na buntag sa ato kanta tour hatod ang Unique toothpaste na maximum fluoride protection with regular use. Pwede ra ba maudaog sila ng mga gift pack na Unique toothpaste o mga grocery packs o lakip na cash prize. Pila man dag-on nan inin ato ang mga posible naman daog kuman na buntag 1,750 sanan dili pilde ato ang mga dili maka first, second, third kay consolation prizes na tag 500 pesos. O di ba? Happy karajaw kamo. Taga Barangay Cagneyog. O kita kuman na buntag alas 8 para didon man lista sa mga ganahan mo intra sa inin ato kanta tour na kuman na tuig primero ini na barangay na amo tagbisitahan para sa ato kanta tour. Arang gadto ka timing kaya na matud pa na atul gajud sa Ijo kapistahan. So salamat sa pag-abi-abi sa ato mga barangay officials sa kagahapon sa ato pagbisita pagpangandam sa inin ato gikatakda na kanta tour kuman na buntag adidon sa barangay Cagneyog. Og good morning adidon sa ila ni June Caranto kay Charity Galgo. Good morning idol. Og sa mga silingan tanan from Barangay Tuburan del Carmen, Surigao del Norte. Kumusta ka mo? Taga Siargao del Carmen, Surigao del Norte. Kay morning, kay Tata Sulapas, Rupino Sulapas, kay Angel May Bing Paul from Barangay Tuburan del Carmen. O Felicidad Infimo Istobo. Pedro Bungabong Jr. Marajaw na buntag diri gikan namati ma'am sa Turil Luna Surigao City. Josie Kagaanan sa Antipulo Rizal, Randy Santizas o kay Elsie Palomo Nodalo din sa Barangay Washington Barangay Mate Marajaw na pagpamate. O kay Felicidad Istobo good morning. O standby ka mo kaya mo sunod na ang duganghan ay pa sa ato mga balita sa Army Network News o sundan sa Diretso Balita nga Surigao. Marajaw na pagpamati isam sa ato mga suki diyon sa Dinagat Province sa Southern Leyte o diyon sa Barangay Lipata o Mabua. Marajaw na pagpamati sa Ijo. O ato to da pahibawon jaton ato ang mga suking tigpaminaw labi na sa mga nangutana kung pwede ba daw dadon ini na mga kanta tour doon sa ilang mga pista. Puhon paibaw lamang kami kung anijo mga kapistahan. Daghan na ba kadyon mga fiesta kuman dinhi sa barangay kuman na adlaw sa barangay Cagneyog o jao pa yung mga pista pa singod pa ini sa Hunyo arang na mga pista. So kung imbitaha lamang kami paibaw akong kun anijo mga fiesta kay base anja naka-schedule namo ng mga kalihukan. Pero kuman na buyan sa Mayo daghan ang mga kalihukan sa RMN Surigao o ato ra kamo pahibawon kung nahaisab na mga barangay para makaabot sab kami namo pag-serbisyo didon sa Ijo mga barangayanon. O kaiba nako diri sa control sila si Dudong Gerson Quijano nanukad isa bandi dan sa may transmitter site si Perly Fernandez kami mulaong salamat gajud ka radyaw sa Ijo pagpamati. Ako si Gay Chu. Straight to the point. RMN
MN Network News. Bigay Jose KB sa 48 kaso ng vote buying sa Bicol. Ayon pa kay Valesa, ang Bicol Region ang may pinakamataas na insidente